Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman na palagi kong sinasabi, lalo tigit sa mga baguhan pa sa aking YouTube channel, na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas dahil ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at bago ako bumati sa inyo ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Jewel. Sino itong Jewel na ito? Okay, saglit lang. Ang sabi ni Jewel Santos ay Hi Sir Idol, greetings from Bulacan. Ask ko lang po, normal ba na magkaroon ng konting alog ang slide ng 45 caliber ko? Nagpalit po ako ng recoil spring from 16 pounds to 14 pounds. Ano po ba pwede ko gawin maliban na ibalik ko yung 16 pounds? Maraming salamat po. Okay, bago natin sagutin si Jewel Santos ay gusto ko lang munang magpasalamat sa lahat at batiin kayo na isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga FW sa mampanig kayo ng mundo. Okay, gusto ko lang magpasalamat sa ating 33,900 na mga subscribers. At lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads dahil tayo isang charity vlogger, may 6 na estudyante na tinutulungan makapag-aral, anak ng mga single parent. Kaya nga po meron tayo ditong GCash number at pasasalamatan ko lang yung mga nagpadala dyan. Si Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas at yung naging kaibigan ko ditong architect sa Kuwait, si Arnel Salvador. Architect Arnel Salvador, thank you very much. At kay Boy Umay, kay Jubel Platon, yan ang mga tumulong sa atin. At yung mga hindi pa nagpakilala, please pakilala kayo para every vlog ko ay isa-shoutout ko kayo, pasasalamatan. At gayon din sa mga gusto pang tumulong. At doon sa mga hindi nag-skip ng ads, please malaking tulong po rin po yan para tayo ay kumita sa YouTube. Hindi po natin ginagamit yung ating mga beneficiaries para tayo kumita. Manapay ginagamit natin yung ating maliit na kaalaman para itulong natin sa mga estudyanteng mahirap. At tayo naman ay nakapagpag-graduate na ng 4 na anak. Wala tayong pinapag-aral. Okay? Ayan. At puntahan natin ang katanungan ni Joel Santos. Ang sabi niya, ask ko lang po, normal lang ba na magkaroon ng konting alog ang slide? Okay, papakita ko sa inyo ang sinasabing konting alog. Ito meron tayo, protocol natin ay tingnan natin kung walang magazine at check natin ang chamber sa tuwing hawak tayo ng baril. Ayan. At tingnan natin yung konting alog. Okay, ito wala itong alog. Colt Mark 4. Okay, tingnan natin. Tanggalin muna natin ang para ganito ang gagawin ninyo. Walang problema sa pagpapalit ng ng recoil spring as long as maganda ang pakiramdam mo pag ikay pumuputok, hindi yung parang kinakarate ka dito dahil ang bala natin ay hindi pare-pareho, may minor load, major load, napaliwanag ko na yan, hindi maghaba tayo kung ipapaliwanag ko ulit. So ayan, at tanggalin natin ang para ang laman sa loob, para malaman natin kung ano ba yung tamang kalug lang. Okay? Ayan, tanggalin natin yan. At kung ano ang dapat natin gawin. Yun, importante. Actually, hindi ko pa ito tinuturo. Eh, ang daming nakakaproblema ng ganito. Itinuro ko na yung paano mag-fitting nito ng slide. Okay, may video na tayo niyan. Panoorin ninyo kung malaki na ang kalug. Kung yung talagang kalug niya na napakalaki na. Okay? Kung mapapansin ninyo ito, walang kalug ito, wala pang kalug kasi bago pa nga yan, Normal lang yung kunting kalug niya. Normal lang yung kunting kalug. Napakalit ng kalug. Pero kung yan talaga ay kumakalog na ganun, yun ang dapat ninyong ipiting. Pero yung medyo alanganin, yan. Ano ang dapat natin gawin do sa mga medyo alanganin? Okay? At
parang nag-aalala kayo na gamitin lalo kung sa pag-shooting, firing, kung may nararamdaman kayong kalog. Lalo kung pag kinalog ninyong ganyan parang mamartilyuhang bakal. Okay. Ganito ang gawin ninyo, napakasimple lang. Ngayon ko lang ito tuturo. Yan, baklasin ninyo ito. Kumuha kayo nito. Yan. Literal na grasa yan. Literal na grasa. Okay, saan ninyo ilalagay ang grasa? Okay. Lagyan ninyo pahiran ninyo ng konti ito. Sa halip na langis, pahiran ninyo ng konti yan, magkabila. Konting-konti lang, pahiran ninyo ng grasa. At pahiran din ninyo, basta railing lang ha. At ito rin, pahiran din ninyo ng konti ito. Huwag ninyong dadamihan naman, baka naman pag pumutok kayo, magtalsi ka sa mga mata ninyo eh. Sisihin pa ninyo ako, konti lang ganyan. Pahiran ninyo konti yan, pahiran ninyo yan. At testingin ninyong ganon. Kung nabawasan ang kalog, makakabawas po ng kalog yung grasa. Makakabawas yan. So ayan, bagong tip ko sa yan sa mga may kalog na sa bagay sa mga luma talagang 1911 talagang kumakalog yan. Lalo't yung mga napabayaan kinalawang, ngayon nung nilinis, kinain ng kalawang, nagkamero na ng kalog. Okay, kahit pa mga original nagkakamero ng kalog. So yun ang mapapayo ko sa inyo. Na yun lang ang pwede ninyong gawin. Literal na grasa ha. Kung hindi katanggap-tanggap sa inyo yan, huwag ninyong gawin. Okay pa. Pero doon lang yan sa mga gustong gumawa ng baka mabasta naman tayo, grasa ang ginagawa natin. Yan lamang ay doon sa may mga talagang yung kalog na mararamdaman mo na kalog na talaga. Okay, nililinaw ko lang. Pero kung wala namang kalog, bakit ninyo lalagyan? Mag-i-stack yan. Pag nilagyan ninyo yung mga walang kalog, hindi yan magsacycle, mag-aano yan. Kaya nga pinapayo ko doon sa mga may bagong baril, bago ninyo gamitin. Ano sabi ko doon? Tanggalin ninyo, linisin ninyo, tanggalin ninyo yung mga grasa dyan kasi yung mga bago, yung mga brand new, may mga brand o mga manufacturer na naglalagay ng grasa dyan. Meron. Kaya yung lahat ng mga bagong baril nililinis. Kung bago yan, bakit naman ninyo lalagyan ng grasa? Yung mga luma lamang na may kalog, may yung tayo ay tayo ay nakakaintindihan. Dahil pag yung bago ang nilagyan ninyo niya, hindi magsacycle yan. Hindi yan maglo-load. Medyo yan. Okay? So ayan, dun sa about sa recoil spring, kung hindi ko alam kung anong ginagamit, kung minor o major load, pero kung okay lang naman sa pakiramdam mo at kayo kasi ang makakapag-tune up niya sa inyong pero kung maramdaman mo na malakas ang kasi pag malambot ang nilagay ninyong spring at malakas ang bala ninyo, malakas itong sumipa. So mararamdaman ninyo yung igkas ng baril. So pakiramdaman mo kung alin ang mas maganda sa 16 pounds at 14 pounds. Yan po ay niyan, binabasihan niyan ay yung lakas ng bala. Hindi po yung kalog. Okay, at yun lang ang mapapayo ko. Grasa. Ang grasa, baw. At gusto ko rin payuhan si Alan Sumala kasi yung apelyido niya Sala na eh. Sabi niya paulit-ulit daw tayo. Alan Sumala, ang YouTube channel ko hindi para sa iyo. Ito ay para doon sa 33,900 kong mga subscribers. Hindi para sa iyo. Huwag ka nang manood na aking YouTube channel dahil paulit-ulit ay ma-stress ka lang. Dahil yung iba gusto yung paulit-ulit. Ayaw mo ng paulit-ulit mag-isa ka lang. Sino susundin ko? Yung 33,000 megit? O ikaw? Siyempre susundin ko yung nakakarami. Mag-isa ka lang di umalis ka na. Yan. Sila mapapayo ko sa iyo, Alan Sumala. Sala ka sa aking YouTube channel, hindi ka kasali. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, Nagasmith din naman. May mga baser na huwag natin pansinin. Lalong nakaka-inspire sa akin yan ngayon. Okay, at hanggang sa muli, God bless us all. Thank you very much.